Hi mga kamarites! Kumusta? So ang pag-uusapan natin for today's video is all about GM Ibarra lang talaga. And pag-uusapan natin during nung nasa loob siya ng bahay ni Kuya based on my observation kung bakit talaga si GM is nahulog ang loob niya sa above young girl natin. Well, definitely, ang masasabi ko, ang opinion ko and base sa nakikita ko sa loob ng bahay ni Kuya, kahit sino talaga, mahuhulog talaga ang loob or madidevelop sa above young girl natin kasi malambing sa kanya si si above young girl natin ganun kalambing sa kanya. Kumbaga nasasanay na si GM. Kaya minsan pag hindi tumatabi yung above girl young natin kay GM sa loob ng bahay ni Kuya, pansin nyo ba parang sumama yung loob niya, parang makasimangot siya, like parang hinahanap niya yung lambing lagi ng above young girl natin. Na-develop siya as in. Oo, parang nahulog yung loob ni Ibarra sa above young girl natin sa loob pa ng bahay ni Kuya. Oo, naobserbahan ko talaga yun, like yung ano niya, yung face expression niya kapag ang above young girl natin is tumatabi sa iba, may kausap na iba, yung parang mag-iiba yung mood niya kapag ang above young girl natin is merong kausap na iba. Pansin nyo yon? O ako lang? Kasi ako lang marites. So yun nga, yun yung napansin ko sa kanya, parang nasanay siya na ang above girl young natin is siya lang yung nilalambing, siya yung katabi, siya yung kayakap, kaya doon siya na-develop talaga kasi apakalambing kasi ng above girl young natin. Tsaka hindi lang malambing, ang bait pa talaga, no, sobrang bait. And nung time na yon, kaya medyo medyo ilag lang din feeling kasi ni Ibarra is parang hindi siya makascore pa kay above young girl natin kasi meron pang ex na nag-aantay sa labas ng above girl young natin. Kumbaga, iniisipan niya yon. Lagi niyang iniisip. Pansin niyo ba pag nababanggit ng above young girl natin, like yung ex niya sa labas, yung manliligaw niya, is parang si GM parang umiiba ang mood. Nagbabago ang mood. Kung iwan ko lang kung ako lang talaga nakakapansin or masyado lang talaga akong maritis. Okay na tong maritis ako sa showbiz. Like, normal lang naman to napapag-usapan yung mga sikat, like mga artista. Kasi nga, syempre, sikat sila talagang mapag-uusapan. Talagang normal lang talaga mapapansin natin lalo pat hinahangaan ko ang above young girl ko and love na love ko yung above young girl ko. So talagang nauobserbahan ko talaga sila kasi alangan naman kapitbahay yung chichismisin natin pag-uusapan natin dito. Di ba? Ano bang mapapala natin sa ibang tao kung sila yung pagchichismisan natin? Dito tayo sa mga sa mga artista kasi nga kikita tayo dito at syempre mas lalo silang mapag-uusapan sa social media as long as hindi tayo naninira ng mga artista, ganon. So yun nga yung observation ko. Balik tayo kay GM. Talagang girl, may feelings talaga, definitely may feelings talaga siya. Kaya pansin nyo nung time na nalaman niya na wala na sila ng ex niya. Pansin niyo 'yon, yung wala na sila ng ex niya nung nasa nasa room, tinawag si above girl young natin ni Kuya, tapos paglabas niya sa confession room, tapos umiiyak, dumiretso sa kwarto, tapos nung sinabi na niya, pumunta sila GM doon sa room na sinabi na niya na wala na sila nung manliligaw niya, ang Ibarra natin tuwang-tuwa pa. Parang ngiting tagumpay. Pansin niyo 'yon or ako lang ba talaga? Oo, yun talaga yung napansin ko, talagang ngiti siyang tagumpay na parang success ang plano. Kumbaga, may chance pa talaga siya. Doon niya na-realize na may chance pa talaga siya kay Fiang. And yun talaga yung feel ko. Kahit i-deny pa ni GM yun yung feel ko sa kanya na nahuhulog na talaga yung loob niya. Ganon kalambing sa above young girl na si above young girl natin. Ang lambing kasi ni Fiang. Talagang clingy. Sino ba talagang hindi mahuhulog sa kanya? And sa lahat naman, based on my observation, sa loob ng bahay ni Kuya, si above young girl lang talaga yung kumbaga doon lang talaga din siya comfortable masyado kay GM na sobra-sobrang paglalambing. Naglalambing din naman siya sa iba pero iba talaga yung paglalambing niya kay GM. Yan yung masasabi ko talaga, iba yung paglalambing niya kay Ibarra, kaya no wonder na meron na talaga silang something like connection, no? Kasi alam nyo, ang Pinoy Big Brother, like hindi naman yan full video pinapakita nila, alam ko talaga, yung Pinoy Big Brother is hindi naman buong pangyayari talaga yan ipapakita nila sa TV, lalo na kapag merong hindi maganda doong usapan na alam nilang yung mga housemates is makakasira, hindi nila yan ipapalabas. Kaya kung mapapansin niyo, kinakat, parang iniiba, pinuputol yung hindi full video kasi nga hindi naman nila ilalabas yung iba talaga na alam nilang masisira yung mga housemates na sa loob ng bahay ni Kuya. And ako naniniwala talaga ako na meron yang aminan sa confession room na may sino may gusto, ganito ganyan, meron yan, napapag-usapan na yan nila doon sa loob ng bahay ni Kuya. And happy naman talaga ako kahit nakikita ko ngayon talaga. Happy ako. Doon lang naman ako, to be honest, doon lang ako na-disappoint kay Ibarra nung time. Pero wala naman na ngayon. Naka-move on na ako. Doon lang ako na-disappoint sa kanya nung parang parang pinagsisilos niya or parang
parang sinasadya niya siguro na kunyari mag-switch siya kay Jazz para siguro makikita niya kung paano magsilos ang i-above young girl natin. Yun yung feeling ko ha, yun talaga yung ano ko, parang sinasadya ni GM kasi matalino yan si GM, sinasadya niya na like manlambing sa mga babae or parang manligaw doon kay Jazz para makikita niya talaga mapupwersa itong i-above girl Fiang natin, makikita niya kung ano talagang reaction, kung may feelings ba din ba sa kanya. Ganun ang observation ko. So doon lang naman ako na-disappoint kasi kumbaga may mga pangako kasi something doon na alam naman din natin sa sarili natin, kahit ako natanggap ko na lahat ng pangako, meron talagang magbabago, ganito, ganyan, hindi naman natin hawak yung panahon. So, desisyon nila yan at syempre, rerespetuhin natin as a supporters, kasi nga, tao lang din sila katulad natin na minsan may mga times talaga tayo din sa sarili natin na nagbabago yung desisyon natin, and for sure naman maayos nila yan na pag-usapan behind the scene na hindi natin nakikita kasi friends pa rin sila ngayon. Ang nag-aaway lang talaga mostly itong mga supporters. So, yun na, move on na tayo. Yun lang yung disappointment ko kay JM during nung mga nasa loob pa. Pero ngayon happy na talaga ako sa nakikita ko sa kanila. Very genuine yung samahan nila, lambingan, walang plastikan. Nakikita ko talaga kay GM except na medyo silosa girl to si Fiang. Mas siloso din talaga si GM and very protective siya pagdating kay Fiang. So yan lang masasabi ko about sa chika natin kay GM. Abangan pa natin ang mga next nila, kumbaga moves, next anong tawag dito? Next nila, next events, next projects, ganon. So yun lang, bye-bye. Magtimpla lang ako nitong Loyan Turmeric Ginger Tea sa Labat flavor. FDA approved, halal certified, and available to sa Shopee and Lazada. Sa mga chismosa dyan, pakialamera ha. Sa mga ingitera, sa mga ang galing, nagmamagaling, pwede ito sa inyo, katulad ko. Ito yung nagpapalakas talaga sa akin, totoo, walang joke-joke. Ito yung nagpapalakas sa akin, hindi ako nanghihina. Yan yung pakiramdam ko kapag nagtitibla ko nito kasi nakakabusto ng immune system, nakakabawas ng timbang, and syempre tinatanggal niya yung stress, yung mga matataas na mga cholesterol, mga infection sa katawan, mga parasite, kung mayroong parasite din sa katawan mo, yung mga gusto ko magbawas ng timbang, yung laking tulong din to pagdating sa yung hirap ka magdumi, napakaganda nito. Check out kayo, available Shopee and Lazada. Lagay ko sa comment section yung link